Diwata, lumaki daw ang ulo at isnabero na daw ngayon. Diwata, dugyot daw ang pwesto. Totoo kaya ang mga batikos na ibinabato kay Diwata? Or sadyang marami lang talagang inggit sa kanya kasi sobrang boom na siya ngayon? Hey everyone, I'm Glenn, your contentpreneur here in Philippines, wherein gumagawa ako ng mga ganitong videos at iba-iba pa pong mga knowledgeable and valuable videos kagaya nito. And if you like this kind of videos, please don't forget to click the subscribe button and i-follow nyo din po ako sa aking mga social media accounts. And in this video, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-viral at trending ngayon, ang Diwata Pares Overload. But before that, let me give you a short brief context ng Diwata Pares Overload. Diwata Pares Overload, I know na naririnig nyo na ito. Si Diwata ay unang nakita sa GMA News noong 2016 dahil nasangkot ito sa isang rambulan. Kinagiliwan ito ng mga netizen dahil kahit sugatan ang mukha nito ay nagawa niya pa ding rumampa. Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan, narito na sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na mukhang kawatan. Ngayon, si Diwata ay sumikat dahil sa kanyang Diwata Pares Overload na pinipilahan ng mga tao sa Jokno Boulevard. Kamakailan lang may mga lumabas na video kung saan pinakita ang pwesto ni Diwata na madumi raw. Ko dito, sinasabi din ng ilan na lumaki na daw ang ulo ni Diwata at naging isnabero na daw sa kanyang mga fans. Ang sabi ni Diwata tungkol dito ay hindi naman daw madumi ang kanyang pagkain. Dahil dito may mga netizen ang nagsabi ng kanilang mga saloobin at iba naman ay pinagtanggol din si Diwata. So una sa lahat, nung mga panahon na yan, wala pa namang maayos na pwesto si Diwata at sobrang daming bumibili talaga sa kanya. Habang nagsuscroll ako sa TikTok, halos lahat ng nakikita ko, Diwata Pares Overload, Diwata Pares Overload, na pinipilahan talaga hanggang madaling araw. And take note, 24 hours daw siya nagbubukas. Meaning natin, oo, hindi siya magandang tignan pero makikita naman sa serving ang paglalagay ng kanyang mga plastic sa kamay at sa mga platong kinakainan ng customer. Pangalawa, hindi naman required na lahat kumain sa ganitong uri ng kainan. Nagdedepende lang talaga yan sa iyo if kaya mong kumain ng ganito or hindi. Pangatlo, ang ganitong uri ng bagay ay hindi na dapat natin ginagawa ng mga video para siraan lang sa online kasi first of all, nakikita naman natin na kumakain yan at aware sila na nakikita nila dinudumog talaga si Diwata. And still, kahit sobrang daming basher na ni Diwata ngayon, pinipilahan pa din siya kahit sa mga influential na people, sinusuksukan pa rin ang pares nito. May mali man na nagawa ang tao, dapat pa din nating silang irespeto. Pwede naman tayong magpayo sa mga tendera or mga tendero privately. Or concern ka talaga sa taong kakain, no need to take a video at i-post online para lang siraan ng isang tao na nagsisipag para lang lumago ang kanyang negosyo. So ikaw, ano ba yung thoughts mo dito? Totoo ba talaga ang mga sinasabi ng basher? O sadyang marami lang talagang inggit sa kanya dahil siya na ang nangungunang parisan dito sa Pilipinas? Once again, I'm Glenn. Thanks for watching and see you in my next video.